Meron pong isang napakainit at napakalaking balita na gumugulat ngayon sa buong crypto community. Meron pong isang seryosong pahayag kasi na lumabas mula sa isang eksperto sa banking sector na direktang naghahamon sa posisyon ni Ethereum bilang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo. Ayon po sa balita natin dito, this banker claims XRP will take over Ethereum. Ayan, hayagang nagpahayag po siya na sa XRP daw ay may kakayang i-take over o lamangan itong si Ethereum sa mga susunod na araw. Kaya pasabog po tayo dyan mga kakripto. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat matapos ibahagi ng isang tanyag na analyst ang isang video clip kung saan detalyadong pinaliliwanag ng banker. Ayan po siya, ang banker. Pinapaliwanag niya kung bakit ang market performance at data ni XRP sa kasalukuyan ay nagpapakita po ng mas matinding lakas kumpara kay Ethereum. Hindi lang ito basta usapin ng presyo. Ito ay tungkol po sa tinatawag natin na market capitalization at utility dominance. Kaya sa video na ito, titignan po natin ang mga detalye ng forecast na ito, ang mga totoong numero sa likod ng performance ng dalawang asset at ang lumalawak na ecosystem ng XRP Ledger na siyang nagiging mitsa ng ganitong uri ng matinding optimism sa market. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa 30 to 45 days timeline ng banker na kanyang sinabi rito. Ayan, direktang sinabi po ng banker dito na dito po sa kumakalat na video na sa XRP ay nasa tamang landas para maging second largest cryptocurrency asset. So yan po. At yan yung matindi rito ay sa loob lamang daw ng susunod na 30 hanggang 45 araw or 30 to 45 days lamang. Ayan, napakatindi. Ayan. Basahin po natin yung kanyang sinabi dito. XRP is going to take over Ethereum. Yan. Within the next 30 to 45 days. Ayan, napakatindi. Ayan, isang napakatapang po ito na prediction. Lalo na't matagal nang hawak po ng Ethereum ang spot na ito at itinuturing na hari ng mga smart contracts at saka decentralized applications. Pero ayon po sa analyst na nag-analyze po sa clip na ito, ang kumpiyansa ng banker ay hindi lamang nagmula sa hangin, kundi sa mga particular na performance indicators na nakikita ngayon sa institutional side. Ang ideya ng isang asset gaya po ng XRP ay pwedeng umakyat ng ganoon kabilis sa loob ng mahigit isang buwan ay nagdulot ng malaking ingay. Ang rason na ibinigay ay ang mabilis na pagbabago ng takbo ng pera o capital rotation sa crypto market ngayong taon. Kapag ang mga malalaking financial institutions ay nagsimulang maglipat ng kanilang pondo patungo sa isang asset na may mas mababang transaction fees at mas mabilis na settlement time, ang tinatawag po nating liquidity velocity ay mabilis na nagpapalaki ng market cap nito. Ito po ang pinanghahawakan ng banker bilang basehan ng kanyang short-term projection. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa chismis ng mga numero kung saan ay ang 2% laban sa 51%. Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng pahayag ng banker ay ang pagbanggit po niya sa mga partikular na performance data. Sinasabi po sa data na si XRP ay kasalukuyang huli lamang ng 2% o 2% sa likod ni Bitcoin kung pagbabasihan ay ang growth pace at operational data. Sa kabilang banda, si Ethereum naman ay nagpapakita ng malaking kakulangan dahil ito huli ng humigit kumulang 51% or 51%. Ang mga numerong ito, ayon po sa pananaw ng banker, ay isang malinaw na indikasyon na si Ethereum ay unti-unti nang nawawalan ng kanyang momentum advantage habang si XRP naman ay patuloy na nagmi-maintain ng isang mabilis at stable na growth pace. Kung magpapatuloy po ang ganitong takbo kung saan si Ethereum ay patuloy na maiiwan sa mga key performance metrics habang sa XRP ay humahabol sa yapak ni Bitcoin,
hindi po imposibleng magkaroon ng isang malaking flippening sa crypto rankings. Siyempre, kailangan nating linawin na ang mga pahayag na ito ay personal na opinion at projection pa lamang ng banker batay sa kanyang sariling financial analysis at hindi ito isang opisyal na garantiya mula sa market regulators. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang naging reaction ng crypto community tungkol dito. Gaya ng inaasahan natin, ang ganito pong uri ng pahayag ay nagdulot ng halo-halong reaksyon o mixed reaction mula sa iba't ibang grupo ng mga investors at analysts sa crypto space. Maraming mga taga-subaybay or market observers ang agad na nag-question sa pagiging makatotohanan ng predisyong ito. Ang kanilang pangunahing argumento ay napakalawak at matagal nang naitatag sa ecosystem ng Ethereum. Ang Ethereum ay meron po itong libo-libong developers, malalaking decentralized finance or DeFi protocols, at subok na network security na mahirap umanong madaig sa loob lamang ng 65 araw. Ngunit may mga analysts din katulad ng isang kilalang commentator dito na si PX Aino. At siya po ay nagpahayag ng isang mas optimistic na pananaw na pabor kay XRP. Ipinaliwanag po niya dito na si Ethereum sa kasalukuyan ay masyadong nakafocus sa traditional na blockchain networking at nakakaranas po ng mga issue tulad ng mataas na gas fees at congestion kapag dagsa ang transaction. Sa kabilang banda naman, si XRP ay hindi lang nagpapakita ng lakas sa aspetong ito, kundi mabilis din itong gumagawa ng malalaking hakbang sa mga areas na dati ay hawak lamang ni Ethereum. Dahil dito, naniniwala sila na sa katagalan ay may kakayahan po talaga itong si XRP na tuluyang mag-move ahead. Yan, mag-move ahead at iwanan ang mga kakompetensya nito. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang paglawak ng XRP Ledger. Upang mas lalo po nating maintindihan kung bakit naging ganito ka-bullish ang pananaw ng ilang mga financial experts, kailangan nating tingnan ang kasalukuyang estado o kalagayan ng XRP Ledger o ang XRPL. Sa loob po ng mahabang panahon, si XRP ay kilala lamang. Siya po ay kilala lamang bilang isang tool para sa cross-border payments at saka banking settlements. Ito po ang kanyang pangunahing core utility. Ngunit ngayong taon, ang momentum po ni XRPL ay patuloy na lumalakas dahil ang mga real-world use cases nito ay lumalawak na ng higit pa sa traditional na pagbabangko. Ang XRPL or XRP Ledger ay aktibo na pong pinapasok ang mundo ng smart contracts, tokenization ng mga totoong ari-arian o real-world assets, at iba pang decentralized financial solutions. Isipin po ninyo ito mga crypto na parang isang kumpanya ng trend. Kung dati ang trend na ito ay nagbibiyahe lamang ng isang partikular na produkto mula sa isang bangko patungo sa isa pang bangko, ngayon ang kumpanya ay nagtayo na ng mga bagong riles at terminals para sa lahat ng uri ng pasahero at kargamento. Dahil sa upgrade na ito, ang network capacity at utility ng XRPL ay nagiging direktang banta sa teritoryo na dating solo ng Ethereum. Ito ang dahilan kung bakit ang mga banker ay nakikita ang XRPL bilang isang mas efficient na alternatibo. Ayan, bukod po sa fundamental analysis na ibinahagi ng banker, may mga chart experts din na nagbigay po ng kanilang pananaw ukol sa ugnayan ng presyo ni Ethereum at saka XRP. Ayon po sa kanilang technical na obserbasyon, may umiiral po na pattern sa crypto market kung saan kapag si Ethereum ay nagsimulang gumalaw pa ay taas o magkaroon po ng tinatawag na breakout, si XRP ay sumusunod ngunit sa mas matindi o mas agresibong paraan. Sinasabi po nila na when Ethereum goes, XRP will go harder. Yan. Ang phenomenon na ito ay madalas mangyari dahil sa pagkakaiba ng market liquidity at presyo ng bawat asset. Dahil sa XRP ay may mas mababang unit price kumpara kay Ethereum,
ang pagpasok po ng parehong halaga ng kapital o institutional money ay nagiging sanhi ng mas malaking porsyento ng pag-angat sa presyo ng XRP. Kung ang Ethereum ay tataas po ng 10% sa XRP ay may tendency na tumaas ng mas doble pa dahil sa mas mataas na volatility at demand kapag nagsimula na ang market FOMO. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga experts ay nag-aabang sa susunod na malaking galaw ng Ethereum. Dahil alam nila na ito ang pwedeng maging mitsa para sa isang mas marahas na rally para kay XRP. Ayan, bagamat napakaganda ng mga prediction ng banker dito at ng ilang mga analyst, kailangan pa rin nating tingnan ang kabilang panig ng coin upang maging balanse ang ating pagsusuri. Ang pinakamalaking hamon po para kay XRP upang tuluyang malamangan si Ethereum ay ang laki ng developer community. Ang Ethereum ang itinuturing na tahanan ng mga crypto developers. Karamihan sa mga makabagong application dito sa mundo ng crypto ay binuo gamit po ang Solidity, ang programming language ng Ethereum. Para ma-overtake ng XRP Ledger ang Ethereum sa pangmatagalang panahon, hindi po sapat na mabilis lang ang transaction or mababa ang fees. Kailangan nitong maakit ang mga developers na ilipat ang kanilang mga project mula sa Ethereum patungo sa XRPL. Ang magandang balita ay unti-unti na itong nangyayari ngayon dahil sa mga bagong bridges at programmability upgrades na ipinatupad sa XRP Ledger na nagpapahintulot sa mga developers na madaling ilipat ang kanilang mga decentralized apps. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, ang depensa ng Ethereum ay unti-unting madudurog na siyang magbibigay daan sa katuparan ng prediction ng banker. Ayan, sa kabuuan, ang pahayag po ng banker dito na sa XRP ay may kakayahang lamangan si Ethereum sa loob ng 30 to 45 days ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang sentiment sa crypto market ngayon pong taong 2026. Ang data na nagpapakita na sa XRP ay 2% na lamang sa likod ni Bitcoin sa ilang metrics, habang ang Ethereum naman ay huli ng 51% ay isang seryosong babala para sa mga taga-suporta ng Ethereum. Ang paglawak po ng XRP Ledger mula sa pagiging isang simpleng payment network patungo sa isang ganap na ecosystem para sa smart contracts at tokenization ay ang tunay na lakas na nagpapatakbo sa bullish sentiment na ito. Kasabay ng pananaw ng mga chart experts na sa XRP ay may kakayahang sumabog ng mas matindi kapag gumalaw ang market, ang susunod na mga linggo ay magiging napaka-praktikal. Alinman sa dalawa ang mangyari, maging katotohanan man ang prediction ng banker o manatili itong isang mataas na espekulasyon, ang malinaw ay hindi na pwedeng baliwalain ang lakas at potensyal ng XRP sa global market. Kaya manatili po tayong alerto sa mga galaw ng charts, laging mag-aral at gamitin po ang tamang impormasyon sa inyong mga desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.